nangyari po noong August 23 ay nagbunsod sa amin dito sa GMA News and Public Affairs na muling pag-aralan ang aming mga panuntunan sa coverage at ang aming mga naging aksyon noong araw na iyon. Bumuo po kami ng mas detalyadong panuntunan para sa aming mga tauhan sa News Department. Kaugnay sa mga coverage, sa mga krisis, sa mga insidenteng may dalang matinding panganib. Ito po ngayon ang GMA Network Ethical and Safety Guidelines for Crisis Coverage. Maging lubos na maingat sa pagsasahimpapawid ng live interviews at live coverage sa hostage-taking at iba pang sitwasyon na may kaugnayan sa law enforcement operations, lalo na kung ito'y may bantang panganib sa ating field personnel. Sa iba pang napasali sa insidente at sa publiko, laging isipin na posibleng may nakatayang buhay dito. Kung sakaling may live coverage, iwasang ipaalam sa pamagitan ng video at sa audio ang mga plano, ang pwesto, ang paggalaw, armas at preparasyon ng mga law enforcers. Iwasang interbyuhin o kausapin ang hostage takers, ang mga taong posibleng magpakamatay at ibang target ng law enforcement operations. Tanggihan ang pakiusap ng pulis na makipag-negotiate o kaya'y pumagitna sa mga nabanggit. Kung may tunay na mabigat na dahilan, ipaalam ito sa top management na titimbang ng mabuti sa sitwasyon at siyang magdedesisyon. Huwag kailanman ilarawang katanggap-tanggap ang aksyon ng mga hostage takers, ng mga potential suicides at ibang target ng law enforcers. Ipagpalagay na ang hostage taker at ibang target ng operasyon ng mga otoridad ay nakakapanood o nakikinig sa ginagawang pagbabalita sa telebisyon, sa radyo, cellphone o tawag mula sa iba na nakakapanood mula sa ibang media. Isaisip na anuman ang ikinikilos ng hostage taker o gunman, siya ay wala sa matinong pag-iisip at siya'y mapanganib. At posibleng may intensyon na pumatay. Ipagpalagay lagi na ang pulis ay hindi pa handa o wala pang kakayahang magpatupad agad ng crowd control o pakikipagkoordinasyon sa media sa tuwing may emergency. Dapat ay alam natin ang ating mga limitasyon sa pagko-cover at pag-broadcast. Ipagpalagay na nanonood ng mga bata kaya dapat ingatan ang mga salita at video na ipinapakita. Ipaliwanag sa mga nanonood kung bakit hindi natin isasahimpapawid muna ang ilang sensitibong impormasyon. Huwag munang ibalita kung may namatay hanggat hindi ito tinitiyak ng mga otoridad o hanggat maaari ay naipaalam na ito sa mga malapit na kaanak. Sa coverage ng crisis na may kaugnayan sa law enforcement at rescue operations, ang mga coverage team ay dapat gumamit ng angkop na tinatawag na protective equipment, kabilang ang bulletproof vest, mga helmet, gas mask at life vest. Mag-assign ng mga profesional mula sa ating organisasyon para tumutok sa ethical, safety at non-technical aspects ng crisis coverage at magbigay ng feedback sa mga nagdedesisyon ukol sa pagsasahimpapawid ng coverage kung ang coverage ay lumilihis sa standards for safety and conduct. Maaari magpadala ng safety officers at mga news manager para ma-check ang safety preparations ng field personnel. Hanggat maaari makipag-coordinate sa mga otoridad sa tuwing may crisis situation para magkaroon sila ng pagkakataong maibigay sa atin ang impormasyong kaugnay sa kaligtasan. Iwasang ilagay ang sarili sa panganib kung hindi naman tunay na kinakailangan. Dapat na mangibabaw lagi ang kaligtasan ng ating mga tauhan, ng publiko at ng lahat ng mga may kinalaman sa krisis. No story is worth sacrificing lives for. Ang nangyari po noong August 23 ay nagbunsod sa amin na muling pag-aralan ang aming mga panuntunan sa coverage at ang aming mga naging aksyon noong araw na yon. Bumuo po kami ng mas detalyadong panuntunan para sa aming news personnel kaugnay sa mga coverage ng mga krisis o mga insidenteng may dalang matinding panganib. Ito po ngayon ang GMA Network Ethical and Safety Guidelines for Crisis Coverage. Maging lubos na maingat sa pag-ere ng mga live interview at live coverage sa hostage-taking at iba pang sitwasyon na may kaugnayan sa law enforcement operations. Lalo na kung ito'y may bantang panganib sa ating field personnel, iba pang napasali sa insidente at sa publiko. Laging isipin na posibleng may nakatayang buhay rito.
Kung sakaling may live coverage, iwasang ipaalam sa pamamagitan ng video at sa audio ang mga plano, pwesto, paggalaw, armas at preparasyon ng mga law enforcer. Iwasang interviewin o kausapin ang mga hostage taker, mga taong posibleng magpakamatay at ibang target ng law enforcement operations. Tanggihan ang pakiusap ng pulis na makipag-negotiate o kaya'y pumagitna sa mga nabanggit. Kung may tunay na mabigat na dahilan, ipaalam ito sa top management na titimbang ng mabuti sa sitwasyon at magdedesisyon. Huwag kailanman ilarawang katanggap-tanggap ang aksyon ng mga hostage taker, mga potential suicide at ibang target ng mga law enforcer. Ipagpalagay na ang hostage taker at ibang target ng operasyon ng mga otoridad ay nakakapanood o nakikinig sa ginagawang pagbabalita sa telebisyon, radio, cellphone o tawag mula sa iba na nakakapanood mula sa ibang media. Isaisip na anuman ang ikinikilos ng hostage taker o gunman, siya ay wala sa matinong pag-iisip at mapanganib at posibleng may intensyon na pumatay. Ipagpalagay lagi na ang pulis ay hindi pa handa o wala pang kakayahang magpatupad agad ng crowd control o pakikipagkoordinasyon sa media sa tuwing may emergency. Dapat ay alam natin ang ating mga limitasyon sa pagko-cover at pag-broadcast. Ipagpalagay na nanunood ang mga bata kaya dapat ingatan ang mga salita at video na ipinapakita. Ipaliwanag sa mga viewer kung bakit hindi natin ibo-broadcast muna ang ilang sensitibong impormasyon. Huwag muna ibalita kung may namatay hanggat hindi ito tinitiyak ng otoridad o hanggat maari ay naipaalam na ito sa mga malapit na kaanak. Sa coverage ng crisis na may kaugnayan sa law enforcement at rescue operations, ang mga coverage team ay dapat gumamit ng angkop na protective equipment, kabilang ang mga bulletproof vest, helmet, gas mask at life vest. Mag-assign ng mga profesional mula sa ating organisasyon upang tumutok sa ethical, safety at non-technical aspects ng crisis coverage at magbigay ng feedback sa mga nagdedesisyon ukol sa pag-ere ng coverage kung ang coverage ay lumilihis sa standards for safety and conduct. Maaring magpadala ng mga safety officer at news manager para ma-check ang safety preparations ng field personnel. Hanggat maaari, makipag-coordinate sa otoridad sa tuwing may crisis situation para magkaroon sila ng pagkakataong maibigay sa atin ang impormasyon kaugnay sa kaligtasan. Iwasang ilagay ang sarili sa panganib kung di naman